Ang ending, ako pa rin. Eto bang tanong mo anak? Bakit ganoon mamiin? Akala ko pag may team na, luluwag na rin ang trabaho ko. Naku anak, this is the kind of exhaustion that many business owners carry quietly. Hindi naman tamad ang team. Hindi rin ibig sabihin na wala silang pakialam. Pero kahit na may team ka na, parang ikaw pa rin ang may hawak ng lahat. Ikaw pa rin ang nagpa-final check, ikaw pa rin ang tinatawag kapag may mali, ikaw pa rin ang kailangan magdesisyon sa bawat problema. Do you experience the same thing? Yung mas marami ka ng tao ngayon kaysa dati, pero parang mas mabigat pa ang negosyo kaysa nung nagsisimula ka pa lang. Alam mo ba, hindi ito simpleng staffing problem ha. This is a signal na may kulang sa sistema ng negosyo natin at hindi tao. Because here is the truth that many business owners realize na too late na. A team cannot follow a standard that exists only in the owner's head. Kapag nasa isip lang natin ang tamang paraan, talagang mahihirapang sumabay ang ibang tao. And instead of leading the business, we end up carrying the business. I remember someone who approached me at an event and she told me her story. Nag-umpisa daw siya ng kanyang catering business na talagang completely alone. Nagluluto, nagpapak, nagde-deliver, nangongolekta ng bayad. Lahat siya. As orders grew, naisipan na niyang mag-hire. And now, she has already 4 helpers. Pero every time that she steps back, nagkakaroon ng problema. Kulang ang portions, hindi maayos ang plating, may customer na nagrereklamo. So, ang ending, bumabalik sa siya ang gumagawa ng lahat. Para sigurado, akala niya staff problem yon. And as a result, paulit-ulit niyang kinokorek yung kanyang team. Kaya, tinanong niya ako, bakit ako pa rin mami ang gumagawa ng lahat? Kapag hindi akong gumawa, hindi tama ang output. Parang mas mabilis pa kung ako na lang Ano kaya ang mali? Now, let me share 5 steps to help your business stop depending too much on the owner. Number 1, define the standard. Kapag nasa utak mo lang yung tamang paraan, mahihirapan ng team na sumabay. Number 2, wag puro sabi lang. People forget instructions. Systems will help them remember. Number 3, teach the why, hindi lang how. Kasi kapag how lang ang alam ng team, they will have a hard time making decisions when you are not there. Number 4, bigyan sila ng authority. Kung hindi sila makapag-decide nang wala ka, ikaw pa rin ang kailangan laging nandoon, di ba? And number 5, matutong magtiwala sa team. It does not mean na abandoning them. Turuan mo sila para kaya nilang panindigan ng trabaho kahit na wala ka. Small changes like these are what help your business grow without depending on you all the time. Step 1. I-define ang standard. Kulang talaga ang attention to detail ng mga tao ngayon. Yun ang sinasabi ni Alvin sa sarili niya. Alvin at saka yung kanyang wife, they own a small bakery known for soft ensaymada, cheese rolls, and homemade breads supplied to cafes and neighborhood stores. At first, siya mismo ang nagbe-bake, and customers loved the consistency. But as orders grew, Alvin hired bakers to help him keep up. At first, okay naman. Tapos, dahan-dahan napapansin na niya ang problema. May mga umaga na malambot ang tinapay, other days matigas. Minsan maliit, minsan iba ang kulay. A cafe partner even reduced their weekly order because yung bread nila inconsistent Kaya Alvin blamed the staff. Ganito lang ang gawin mo, he would say before demonstrating quickly, tapos bumabalik na siya sa kanyang sariling trabaho. But walang nangyari. Until one day, while attending a small business seminar, may narinig siya na line na talagang tumama sa kanya. Hindi ka makakaasa ng consistent output kung inconsistent din ang proseso mo. Kaya yung gabing yon, Alvin went home and wrote everything down for the first time. Exact measurements, fermentation times, oven temperatures, expected size, at saka appearance. He even posted a simple visual guide above the prep table. Kaya within weeks, naging consistent ulit ang products. Kahit na hindi na siya ang gumagawa. Kaya anak, eto yung lesson. People cannot follow standards that only exist inside your head. Remember that. If good quality depends entirely on your personal judgment, nako, babalik at babalik talaga sa iyo ang trabaho. Step 2. Huwag puro sabi lang. Iba talaga kapag si Roxanne ang nag-handle.
Yan ang sinasabi ng mga clients. Kasi si Roxanne and her husband run an events coordination and styling business, handling debut celebrations, corporate launches, and intimate weddings. And over the years, lumaki na rin yung negosyo nila. Nagkaroon sila ng in-house stylists, coordinator, and a logistics team. But even with a growing team, one thing never changed. Everything still revolved around Roxanne. Clients requested her personally. Siya ang final approval ng styling concepts. Siya ang tinitingnan kapag may creative decisions. Siya rin ang nag-check ng setup bago magsimula ang event. And honestly, magaling naman talaga siya. Meron siyang eye for detail, no? Meron siyang instincts for styling. Her way of making clients feel at ease, wow, spectacular. And those were the reasons clients trusted her business. Pero unti-unti, yun din ang nagsimulang nagpapabagal sa kanilang paglago. Kasi kahit na may full team na sila, lahat pa rin ng importanteng project kay Roxanne bumabagsak. Kaya, 1 month, a large company approached them for a multi-city product launch. Multiple venues, multiple event dates, a project that could have significantly grown their business. Pero si Roxanne, she hesitated. Alam niya that she could not personally oversee everything herself. Eventually, lumipat na lang yung client sa ibang events company at napaisip tuloy si Roxanne. Is my strength also becoming the limit of our business? Anak, eto yung lesson eh. Kapag puro sabi lang at walang system, talagang nakadepende pa rin ang business sa owner. Kaya i-document natin ang process so work can continue even without you. Step 3, ituro ang why, hindi lang yung how. Okay pa naman ako, kakayanin ko. Yan ang sinasabi ni Lynn sa sarili niya almost every night. Nagmamanage siya ng isang small cafe that grew from a takeout counter into a cozy sit-down spot. Meron siyang mga trained na barista, a full menu, and a steady group of regular customers. Kaya from the outside, mukhang maayos naman, di ba? May staff, may repeat customers, maganda rin ang mga reviews. Pero quietly, everything still depended on Lynn. Siya ang nagwe-welcome sa customers. Siya ang nagre-recommend ng bagong menu items. Siya ang nag-check ng food quality bago lumabas ang bawat order. Like Lynn, ganito rin ako noon. Ang paniniwala ko kasi is that personal touch was what made customers come back. And honestly, tama naman siya. But here is what she failed to notice. Kapag nandoon si Lynn, consistent ang serbisyo. Consistent ang food, consistent ang buong experience. Pero kapag umalis siya, kahit isang araw lang, may napapansin agad ng mga customers na kakaiba. Not because her staff were careless. They were trained. They genuinely cared as well. Pero may mga bagay na si Lynn lang talaga ang kayang magbigay consistently. Because the deeper standard behind the experience was never fully transferred to the team. Kaya 1 month, she experienced a minor health scare. Yung doktor niya, inadvisean siya na mag-rest for 2 weeks. Pagbalik niya, 3 regular customers na ang hindi na bumalik at doon siya natahimik. Anak, eto yung lesson. Training teaches the task. But when people understand the reason behind the standard, mas kaya nilang panindigan ang quality kahit na wala ka. Step 4, bigyan sila ng authority. May team na kami. Akala ko okay na. Yan ang akala ni Dennis, a computer shop owner. Yung kanyang computer supplies and repair shops lumalaki. At yun yung kanyang sinasabi sa sarili niya. From a one-man operation, naging full team na sila. May repair technician, sales staff, at front desk coordinator. So from the outside, mukhang maayos naman. Busy ang shop, maraming customers, may tao na siyang maasahan. Pero when Dennis looked closely, one thing became obvious. Every important decision still had to pass through him. Every repair diagnosis still needed his approval. Every customer complaint, kailangan present siya. Every bulk supplies order, siya pa rin ang final decision maker. The business still moved at the speed of one person. So for months, excited ang family niya sa first trip nila overseas nang magkakasama sila. And before leaving, nagbili naman siya sa team. Pero pagbalik niya, tambak ang unresolved repairs. May units na hindi ginalaw dahil walang gustong mag-decide nang wala siya.
One customer got frustrated over delays. Another left a negative review online. And what frustrated Dennis the most? His team actually knew what to do, alam nila. But nobody felt authorized enough to make decisions without him. Doon niya nakita ang totoong problema. Hindi kulang sa tao ang negosyo niya. Kulang sa malinaw na authority at decision-making structure. Kaya anak, the lesson is this. Kapag marunong ang team pero hindi makapagdesisyon ng wala ka, babalik at babalik pa rin sa iyo ang lahat. Bigyan mo sila ng malinaw na authority para kahit na wala ka, tuloy ang trabaho. Step 5. Matutong magtiwala sa team. Luto ni Sid, yan ang sikreto. That's what regular customers would always say. Sid and his wife run a popular ihaw-ihaw business that grew from a small sidewalk grill into a busy sit-down spot with multiple grills and staff helping during peak hours. Kaya from the outside, mukhang successful naman ang negosyo. Maraming customers, mabilis maubos ang paninda, paulit-ulit na bumabalik ang mga tao. Pero behind that success, one thing never changed. Si Sid pa rin ang laging hinahanap ng customers. Kapag siya ang nag-iihaw, walang reklamo. Pero kapag wala siya, kahit isang gabi lang, may mga customer agad na nagtatanong, nandoon ba si Sid ngayon? At first, proud si Sid doon, no? Parang patunay yon na magaling talaga siya. Pero slowly, napansin niya rin ang problema. Hindi siya makapagpahinga ng maayos. Hindi rin siya makapagbukas ng second branch na matagal na niyang gustong gawin. Because even with a team, Sid still struggled to trust them to carry the same standard kung wala siya doon. Kaya ang ending, lahat pa rin bumabalik sa kanya. Na one evening habang naglilinis siya ng grill, pagkatapos ng isang mahabang araw, napaisip siya. Negosyo pa ba ito o trabaho na hindi ko pwedeng iwan? Doon niya na-realize na hindi sapat na siya lang ang kayang pagkatiwalaan. Kaya anak, the lesson here is this. If you want the business to grow beyond you, the team must also learn how to carry the trust and standard of the business, even when you're not there. Anak, if you noticed carefully, none of these business owners were lazy or careless. Diba? In fact, they were working very hard. But slowly, they realized the same thing. Having a team is not enough if the standards, the systems, and the authority still live only with the owner. Kapag ikaw lang ang may alam ng tamang paraan, ikaw pa rin ang kailangang sumalo sa lahat. Kaya maraming business owners ang napapaisip, parang mas mabilis pa kung ako na lang. Hindi dahil walang kakayahan ng team, kundi dahil hanggang ngayon, nasa owner pa rin ang standards at decision-making ng negosyo. That is what the masipag stage looks like. Totoo ang sipag, totoo ang pagod, pero kahit na may team ka na, parang umiikot pa rin sa parehong cycle. That's why the next step is becoming marunong. Marunong begins when you stop asking, bakit hindi kaya ng team ko? Huwag nyo nang itanong yan. Instead, start asking, ano ba talaga ang kulang sa sistema ng negosyo ko? From there comes maayos, where systems and structure become clear enough for the business to continue moving even without you holding everything together. And of course, eventually, darating ka na sa malaya. It means that the business finally stops needing all of your time and energy just to keep growing. So if you've been in business for 3 years or more and the business still cannot move without you, book a free clarity call with my team. The link is in the comment section. Kaya, let's be business-minded, Pinoy.